Sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalain ka ng Diyos sa araw na ito. Ayan. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Ayan. Binabati ko rin po yung mga nanonood po sa atin by online. Pagpalain din kayo ng Panginoon. Salamat po sa patuloy niyong paglalaan ng oras. At naniniwala po ko na nakikita ng Panginoon ibigay na oras, kaya pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pinamagatan ko po ang mensahe na ito na manual ng tagumpay. Maliwanag ba sa atin yung manual? 'Di ba yung manual ay kapag bumibili ka ng isang bagong appliances, may kasamang manual o instruction. Bakit? Para yung ginamit mong appliances ay magamit mo ng tama. 'Di ba? So yun po, no? Alam nyo ba na merong manual ng tagumpay? No? At gusto kong sabihin sa inyo sa umagang ito, handa ka na ba na magtagumpay? Ayan. Mga kapatid, ang sinasabi ko na manual ng tagumpay, ang salita ng Diyos ang manual ng tagumpay. Ang salita ng Diyos. So gusto kong i-connect ito no doon sa message noong Sunday about katungkol po kay Pastor June, no, na talagang binibigyan niya ng diin kung gaano yung kahalaga yung salita ng Diyos, mga kapatid, at ano yung kayang gawin ng salita ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Ito po yung pag-aaralan natin, no? Kaya nga, mga kapatid, naniniwala ba tayo ng salita ng Diyos ay manual natin para tayo ay magtagumpay? Para tayo ay maging matagumpay sa ating buhay. Mga kapatid, hindi lang binigay ang salita ng Diyos para magkaroon lang tayo ng impormasyon. Meron siyang dahilan bakit binigay ng Diyos yung salita niya. Salita niya ay ibinigay para tayo ay magtagumpay sa lahat ng laban ng buhay. Noong pong Huwebes, no, andun po ako sa Muson, no. So, meron naman po akong lagi naman ako may dalang i-share sa kanila. Pero nung kami po ay nagkamustahan, nakita ko po yung mga pinagdadaanan ng bawat isa, nagbago po yung gustong i-share ng Panginoon. At ito nga po, no, gusto ko ring i-share ito, no, sa inyo, no, na talagang kasi po kung tayo po ay dumadaan sa mga sitwasyon, ano po ang ginagawa natin? Ano po yung ginagawa natin? Ano po ang connection niyan sa salita ng Diyos na tinatanggap po natin, no? So sa umagang ito ay paano natin mararanasan ang tagumpay sa panahon ng mga problema sa buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo at atin pong babasahin. Muli, no, alam ko na familiar na sa inyo to. Ngunit napakayaman po ng nilalaman ng salita na ito. Tayo po ay nasa Josue chapter 1, verse 8. Sige po, basahin po natin. 1, 2, 3. Huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana, matagumpay ang iyong pamumuhay. Manalangin po tayo. Father God, muli, salamat po sa araw na ito. Salamat po na narito kami, Panginoon. Hindi po namin mamimiss, Panginoon, ang nais mo na ituro po sa amin.
Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, ang aming dalangin, Lord, kayo po ang magbukas ng aming mga mata. Kayo po ang magbigay ng pangunawa sa amin, O God. Kung gaano po kahalaga ang salita mo, kung ano po ang layunin ng salita mo sa mga buhay namin, lalo na sa mga pinagdadaanan namin mga problema. Panginoon, kayo po ang magturo sa amin sa umagang ito. Gamitin niyo lang po ako, Panginoon. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. So ano po ang background ng Joshua chapter 1 verse 8? Ang background po niyan ay sinabi po yan ng Panginoon kay Josue. Sino ba si Josue? Si Josue ay ang kanang kamay ni Moses. Ibinibigay na ni Moses kay Josue yung kanyang leadership, yung kanyang pamamahala at pangunguna sa estimated 2 o 3 milyong Israelita na pangungunahan niya para pumasok doon sa lupang pangako na pinapangako ng Panginoon. Pero pinauna na ng Panginoon sa kanya. Kung babasahin niyo yung mga unang verse pa, pinauna ng Panginoon sa kanya na merong mga laban na haharapin siya pagpunta niya roon. Maraming laban na haharapin sila pagpunta nila doon. Pero ang talagang nakaka-amaze at nakakapagtaka, napakatinding laban ang haharapin ni Josue, pero ang ipinapayo ng Panginoon kay Josue, sabi niya, Josue, ito ang gagawin mo. Huwag mong kakaligtaang basahin ang mga kasulatan. Magbigay ka ng oras diyan, araw at gabi, at iyan ay gawin mo sa buhay mo. Sa gayon, ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng laban ng buhay mo. Mga kapatid, unang-una, makikita natin, no? Ang susi para magtagumpay tayo sa lahat ng laban ng ating buhay, salita ng Diyos. Payo ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kaya dito, iisa-isayin natin. Nakita ko po ang 3 mahalagang katotohanan na nais ng Panginoon na maintindihan, maunawaan natin ano yung kayang gawin ng salita ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa mga problemang pinagdadaanan natin, mga kapatid. Number 1 po, nakita ko diyan, sabi diyan, huwag mong kakaligtaang basahin. Huwag mong kakaligtaan. Ibig sabihin, number 1, makinig ka sa aking payo. Makinig ka, number 1, makinig. Ibig sabihin, kapag tayo ay dumadaan sa maraming problema, pumunta tayo sa salita ng Diyos. Basahin natin ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay manual. Nagtuturo yan kung paano tayo magtatagumpay sa mga laban natin sa buhay, mga kapatid. Ang sabi sa John chapter 16 verse 33, mga kapatid. Tingnan po natin yung John 16. Ang sabi po ng Panginoon diyan, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin, magkakaroon kayo ng kapayapaan. Ang ibig sabihin ng Panginoon, mga sumusunod sa akin, ipauuna ko na sa inyo. Ang pagsunod sa akin ay hindi ito yung parang buhay na wala nang problema. Pinauunahan ko na kayo, sabi ng Panginoon. Sabi niya, ay magkakaroon kayo, sinabi diyan, magkakaroon kayo, sabi ro, sa pakikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng mga kapigatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko ang sanlibutan. Ano po yung sinasabi ng Panginoon diyan? Mga kapatid, tayo rin
na mga nakikinig ng salita ng Diyos, tayo rin na tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas ng Panginoon ng ating buhay. Hindi tayo exempted sa mga problema. Lahat tayo may problema. Amen? Lahat may problema, mga kapatid. Pero mga kapatid, sinasabi diyan, mga kapatid, no, bagamat tayo may problema, tinanggap natin si Jesus. Si Jesus ay Panginoon ng nananagumpay, mga kapatid. Si Jesus ay nagtagumpay sa mundong ito, mga kapatid. Meron tayong Panginoon na mananagumpay, mga kapatid. Kaya nga, bagamat dadaan tayo rito, pero sinasabi ng salita ng Diyos, tayo ay magtatagumpay. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw, sa lahat ng laban mo, magtatagumpay ka. Amen? Sige nga, palakpakan natin ang Panginoon. So mga kapatid, sinasabi dyan, sigurado, haharap tayo. Haharap tayo. Kaya nga, talaga nga, sabi nga sa akin ng isang si Ate Shirley, no? Lalong may pinagdadaanan ka. Kung ikaw ay isa lang yung kamay mong kapit sa Panginoon, kung ikaw ay may pinagdadaanan, 2 kamay ang kapit sa Panginoon. Pag bumitaw ka kaya, ano mangyayari sa iyo? Mahulog ka. Di ba? Oh, may problema ka na, bibitaw ka pa sa Panginoon, ano mangyayari sa iyo? Di ba? So, yung isang kamay mo, nakakapit. Pag may problema, yung 2 kamay mo na, ang ikapit mo. O, pag nakakapit ka ba, lalaglag ka ba? Hindi. Meron kang pinagkakapitan. Pero kung wala kang pinagkakapitan sa panahon ng mga problema, babaksak tayo. Lalaglag tayo, mga kapatid. Ganyan po ang kahalaga ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Ayan, no? Ang sabi sa Kawikaan chapter 2 verse 6, sapagkat si Yahweh ang nagkakalob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unawa ay bumubukal. Ibig sabihin, mga kapatid, bakit kailangan natin ng Panginoon? Bakit kailangan natin ng salita ng Diyos? Kasi ang Diyos, papayuhan tayo kung paano tayo magtatagumpay sa mga problemang pinagdadaanan natin. Ang salita ng Diyos ay manual para magtagumpay tayo. Kaya nga sabi niya, si Yahweh ang nagkakalob ng karunungan. Karunungan para magtagumpay tayo, mga kapatid. Ang sabi sa Kawikaan chapter 2 verse 9, kung makikinig kayo sa akin, malalaman mo ang dapat mong gawin. Tama, matuwid, at nararapat. Ibig sabihin, sa payo ng Panginoon, sa salita ng Diyos, mga kapatid, tatama tayo sa mga desisyong gagawin natin. Hindi tayo magkakamali, mga kapatid. Lagi kong sinasabi, tayong tao, hindi tayo ginawang robot ng Panginoon. Malaya, binigyan tayo ng kalayaang magdesisyon. Pwede natin gawin ang lahat ng desisyon sa buhay natin. Pero ito ang tanda mo, sa lahat ng desisyon na gagawin mo, hindi ka makakaiwas sa resulta nito. Kaya pag mali ang desisyong ginawa mo, pangit ang resulta niyan. Pero kung ang tama, ang manual na salita ng Diyos, ang magiging desisyon natin sa buhay natin, aba, sabi diyan, magkakaroon tayo ng sabi diyan, malalaman mo ang dapat mong gawin. Malalaman mo ang tamang desisyon na gagawin mo. Matuwid at nararapat. Alam nyo ba, hindi naman lahat ng problema ay pinayagan ng Panginoon sa buhay natin. Totoo po. May mga problemang pinapayagan ng Panginoon sa buhay natin. Pero hindi po lahat. May mga problemang nangyayari sa buhay natin, resulta ito ng mga maling desisyon natin. Kaya nga, minsan nasisisi ang Diyos. Sino ba
ang gumawa niyan? Ang Diyos ba? Hindi. Tayo. At meron ako isang bagay na naintindihan. Bakit naman pinapayagan ng Diyos ang problema sa buhay natin? Pinapayagan ng Diyos ang problema sa buhay natin, tinitingnan niya kung sa panahon ng problema, yung binibigay niyang payo sa iyo ay isasagawa mo. Tinitingnan niya sa iyong problema, saan ka magtitiwala? Sa salita niya o sa mga iba't ibang kalagayan o iba't ibang mga paraan mo. Kaya niya pinapayagan ang problema. Tinitingnan niya kung isasagawa mo, gagawin mo yung payo niya, mga kapatid. Kaya nga, napakahalaga yung ating pong pakikinig. No? Pakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi ito ay payo ng Diyos para matuto tayong magtagumpay. Maranasan natin ang tagumpay. Kasi ang Diyos, hindi siya nagkakamali. Alam niya ang lahat, mga kapatid. So kaya nga, no, sinasabi rito. Tingnan natin yung Kawikaan chapter 1, verse 33. Ang sabi po ng Kawikaan verse 33, ngunit, ang taong nakikinig sa akin, mabubuhay ng matiwasay, ligtas siya sa panganib, at walang katatakutan. Mga kapatid, ganyan po kahalaga. Kapag seryoso, nakikinig, pinapakinggan mo. Kaya mahalaga yung pakikinig, mga kapatid. Mahalaga yung naka-focus tayo kapag nakikinig. Kasi napakahalaga ang salita ng Diyos. Lahat yan mahalaga. Napakahalaga niyan. May tinuturo ang Panginoon sa atin. Kaya number one, no? Para maranasan natin ang tagumpay sa mga problema. Unang-una, napakahalaga. Unang-una, yung pakikinig natin ng salita ng Diyos. No? Magbibigay ito ng tagumpay sa atin. Bakit? Bakit ba ang salita ng Diyos? Bakit ba ang salita ng Diyos? Sabi sa Roma chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo, mga kapatid. Ano po ibig sabihin niyan? Sa pakikinig ng salita ng Diyos, dumadating ang payo ng Diyos sa mga sitwasyon. Payo ng Diyos na atin pong gagawin para mapagtagumpayan natin ang mga problema ng buhay na pinagdadaanan natin. Kapag nakikinig tayo, dadating sa atin yung payo ng Panginoon. Dadating sa atin, mga kapatid. So, ganun kahalaga, mga kapatid. At ang sabi sa 1 John chapter 5, verse 4 to 5, sapagkat napagtatanggupayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang magtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ano po ang aplikasyon niyan? Sino ang magtatagumpay? Yung may mga hawak ng payo ng Diyos. Yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Yun ang mayroong potensyal na magtagumpay sa lahat ng laban ng sanlibutan ito. Sabi, sino magtatagumpay? Yung may pananampalataya. Sino yung may pananampalataya? Yung may salita ng Diyos. Yung may payo ng Diyos. Sila magtatagumpay, mga kapatid. So, napakahalaga, mga kapatid, ang nagagawa ng salita ng Diyos sa buhay natin. Bibigyan tayo niyan ng tagumpay sa buhay natin, mga kapatid. Katagumpayan, mga kapatid, ang binibigay niya. Pangalawa, kaya nga, hindi lamang pakikinig. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, sabi roon, no, huwag mong kakaligtang basahin ang aklat na ito ng kautusan.
Bulay-bulayin mo ito araw at gabi. Sa gayon, upang masunod mo. Sabi roon. Upang matupad mo ang lahat. Ibig sabihin, mga kapatid, ibinigay ang salita ng Diyos, hindi lamang pakinggan. Ibinigay ang salita ng Diyos upang isagawa natin, gamitin natin sa mga anumang bagay na pinagdadaanan natin. Lalong-lalo na sa panahon na may mga problema natin, ginagamit ang salita ng Diyos. Hindi lamang ito pinapakinggan. Ina-apply ito, mga kapatid, sa buhay natin. Kaya nga, pangalawa, hindi pwede. Pag nakikinig ka lang at hindi mo ina-apply, hindi mo maranasan yung tagumpay. Diba? Lagi ko sinasabi to, paulit-ulit. Pag pumunta ka sa doktor, may sakit ka, bibigyan ka ng gamot ng doktor, sasabihin ng doktor, eto ha, itong gamot na ito, napakarami ng uminom nito. At ng lahat ng uminom na ito, talagang gumaling. So ito ang papayo ko sa iyo, inumin mo to 3 times a day. O, sige po. Sabi ng doktor. Bumalik siya. O, kamusta ka na? Dok, wala pong pagbabago. Ha? Imposible! Lahat ng uminom niyan, gumaling! Bakit ikaw hindi? Hindi ko pa kasi iniinom. Di ba? Ganoon din. Gaano man makapangyarihan ang salita ng Diyos. Pero hindi mo in-apply sa buhay mo, hindi mo mararanasan yun. Kaya nga mga kapatid, lagi tayong handa. Kapag pumupunta tayo dito, makikinig ka, talagang makinig ka. At alam mo ba, pag ikaw ay talagang nakapokus, kakatagpuin ng Panginoon, bibigyan ka ng Panginoon sa'yo mismo, bibigyan ka ng Panginoon na payo para sa'yo sa mga pinagdadaanan mo. Kaya nga, napakahalaga. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo ako istorbuhin sa pakikinig ko. Oo, baka ma-miss mo. May sasabihin si Lord. Baka ma-miss mo. Tuturuan ka ni Lord sa pinagdadaanan mo. Ito gawin mo, anak. Kaya nga, lagi handa ka. May sasabihin ng Panginoon sa iyo sa araw na ito. Para pag-uwi mo, ito yung sinabi sa akin ng Panginoon, ito yung gagawin ko. So, pag ginawa mo, magtatagumpay tayo, mga kapatid. Tatagumpay tayo, mga kapatid. Santiago chapter 2, verse 17. Ang sabi diyan, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Anong aplikasyon yan? Oh, nakinig nga tayo. Hindi naman natin in-apply. Wala rin kabuluhan. Patay din. Yun ang sinasabi diyan. Patay din yun. Kaya napakalaga, mga kapatid. Napakalaga. Ang pakikinig at hindi pagsasagawa ay itinuturing na patay na pananampalataya sa harapan ng Panginoon. Kaya napakalaga, mga kapatid. Number 1, napakalaga. Yung pakikinig mo. Kaya nga, lagi, alam mo, hindi naman kailangan tandaan mo ang lahat ng sermon. Talagang, Lord, bigyan mo ako ng specific na word para sa akin. Di ba, sabi doon sa prayer, bigyan mo ako ng kakainin ko sa araw na ito. Dapat ganon din tayo rito prayer mo. Lord, pagdating ko doon bigyan mo ako ng spiritual na pagkain ko Lord, alam mo pinagdadaanan ko. Lord, talagang gusto ko makatanggap sa iyo ng instruction. Ano yung gagawin ko? Alam mo, ganoon yun Hindi lang tayo pupunta rito. Hindi. Merong ibinibigay ang Diyos. Alam niya pinagdadaanan mo Bibigay ka ng Diyos. Ito, gawin mo, anak. O ikaw, itong gawin mo, anak. Itong gawin mo, anak. O kung tayo, naindito tayo, ang tagal naman ni Pastor. Pupunta pa ako ng palengke. Baka mga binasa ng ulam, mamadatnang ko doon. Nako,
Nako, ano ba? Parang naiwan ko ata yung plancha. Nako, ano? Di ba? Pagdating dito, focus ka muna. Yung gawain, makakapaghintay yan, no? Hindi naman mawawala yan eh. Di ba? Hindi naman, sana nga nawawala yung mga gawain eh, no? Pag pumunta ka ng church, hindi, pagbalik mo sa bahay, andon pa rin eh. Di ba? Oo. So, napakalaga mga kapatid. So, tingnan natin ngayon, yung mga hadlang upang hindi natin maranasan ang tagumpay. Yung mga hadlang sa salita ng Diyos, tingnan natin. Alam niyo ba may mga hadlang? Tingnan natin ang Marcos chapter 14, verse 19. Ang sabi diyan, mga kapatid tingnan niyo to Ang inihahasik ng mga hasik. Pagpalagay niyo na, ako yung manghahasik. Sino yung tumatanggap ng inihahasik? Kayo. Okay tingnan natin. Ang inihahasik ng mga hasik ay ang salita ng Diyos. Tandaan nyo, hindi salita ni pastor. Hindi salita na kinuha ko sa dyaryo. Kinuha ko yan mismo sa salita ng Diyos. Sa manual ng Diyos, mga kapatid. Ang tabi ng daan, ito tingnan natin. Ang tabi ng daan kung saan nahulog. Sabi sige, ulitin ko. Ang inihasik ng mga hasik ay ang salita ng Diyos. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Uy, tayo pala yon. Ngunit, mga kapatid, may nangyari Dumating agad si Satanas at inagaw ang salita ng Diyos na narinig niya. Aware ba tayo dyan? Pwede palang mangagaw. Alam niyo si Satanas, magnanakaw talaga yan. Pwede niyang nakawin. Paano yung pastor? Di ba? Makapangyari salita. Bakit nananakaw yun? Ano ba ang bagay na madaling mawala? Ano ba ang bagay na madaling manakaw? Yung mga bagay na hindi mo iniingatan. Yung mga bagay na pinababayaan mo lang. Pag pinabayaan mo ang salita ng Diyos, mananakaw sa iyo yan. Expert si Satanas, nakawin yan sa iyo, sa puso mo. Kahit yan, inilagay na ng Panginoon sa puso mo, pwede yan. Kung ito'y tinatanggap mo na parang ano lang, hayaan mo lang siya. Di ba sabi ko, ninakaw? Bakit ninakaw? Bakit madaling nakuha? Kaya nga, ano yung bagay, no? Kaya nga, ano yung mga bagay na madaling makuha? Hindi kasi pinahalagahan. Hindi mahalaga. Kaya dapat, meron tayong ganoon. Yung puso natin ay mahalaga sa atin ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Sabi sa verse 16, ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi, ito po kasi mga kapatid, yan ay yung lupa na natatamnan ng buto. At yung lupa na yan, bakit tao? Ang lupa na yan ay ang mga puso natin. May 4 na klase. Klase ng puso, ng pagtanggap sa salita ng Diyos. Yung isa, pusong hindi nagpapahalaga. So, ang mangyayari, hindi niya mararanasan yung tagumpay. Hindi niya kasi pinahalaga yung salita ng Diyos. Pangalawa, mabato. Mabatong puso. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, hindi ikaw yan, Brad. Hindi ikaw yan, sister. Alam ko, matabang lupa ka, sister. Brother. Ayan, sabi dyan, ang mabatong lugar, kung saan nahulog ang ibang binhi, ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos, masaya itong tinanggap agad. Ba? Pero hindi pa rin pala kasiguruhan na masayang, hindi pala. Bakit? Tingnan natin. Sabi ron, masayang tinanggap ang salita ng Diyos. Pero sabi sa 17, ngunit,
Hindi taimtim sa puso ang pagtanggap nila. Kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig, dahil sa salita ng Diyos na tinanggap nila, tumalikod sila agad sa kanilang pananampalataya. O mga kapatid, napakahalaga na pag tinanggap natin ang salita ng Diyos, no? Kaya, hindi porque tinatanggap natin ang salita ng Diyos, mawawalan na tayo ng problema. Andiyan pa rin ang problema. Pero anong dapat gawin natin sa salita ng Diyos? Hawakan nating maigi. Huwag natin hayaang maagaw ito sa atin. Agawin ng mga problema na pinagdadaanan natin. Diyan kasi, meron siya salita ng Diyos. Tuwan-tuwa siya, hawak-hawak niya. Pero nung dadaanan siya sa mga problema, ang dami problema, ang dami problema, ang dami problema. Binitawan ang salita ng Diyos. Ayoko na, ang dami problema. O, di ba? Binitiwan, mga kapatid, ang salita ng Diyos dahil sa mga pinagdaanan, mga kapatid. Verse 18, ang lupa naman may matinik na damo. Ba, meron palang puso na matinik. Tingnan mo ulit ang katabi mo. Sabi mo, hindi ikaw talaga yan. Hindi ikaw talaga yan. Ayan. Ayan. Sabi diya, kung saan nahulog ang ibang mga binhi, ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos, ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo, paghahangad na yumaman, at paghahabol sa marami pang mga bagay, nakakalimutan nila ang salita ng Diyos. Kaya hindi namumunga ang salita sa kanilang buhay, mga kapatid. Nadadaig sila ng maraming mga alalahanin. Nadadaig sila ng mga paghahabol. Sayang. Sayang. No? Pag Sunday, alam ko, may mga overtime, no? Meron naman ako nagtrabaho rin. No, meron talagang overtime na required kasi kailangan. Pero meron naman mga Sunday na pwede ka naman hindi pumasok at pwede kang pumasok. No? Pero lagi, habol ka ng habol. Sayang. Ilang percent ba pag Sunday? Oh, may plus pa ngayon. Oh. May plus pa. Oh, ha? Tandaan nyo, may plus pa. Pero wag nawang po sana na ipagpalit natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. So, nagiging busy. Nagiging busy, mga kapatid. Wag. Mahalaga po ang salita ng Diyos sa buhay natin. So, kita natin, mga kapatid, nadadala ng mga alalahanin. Kaya kayo kung pupunta kayo rito, may mga pag-aalala kayo. Sabi mo sa pag-aalala, ikaw pag-aalala, hop! Pak! Hindi kita kailangan. Alis ka muna. No? Lagi mo akong pinag-aalala. Di ba? Alis muna. Makikinig ako ng salita ng Diyos. So kita natin, meron pala. May kadahilanan. Bakit hindi natin nararanasan yung tagumpay? So, kaya nga dito, ito dapat na alisin natin, mga kapatid. Sa atin, mga kapatid. Okay, so makikita natin dyan. No? Pangalawa ay magawa. Una, makinig. Magawa ang salita ng Diyos, ang pain ng Panginoon. Pangatlo, maranasan. Maranasan. Kaya nga sabi ko, hindi lang ito impormasyon. Alam nyo ba, merong pwede tayong maranasan sa salita ng Diyos sa mga buhay natin. Maranasan na tagumpay. No? Babalikan ko yung Joshua chapter 1 verse 8. Ano ang sabi dyan sa Joshua chapter 1 verse 8? Sa ganoon, magiging masagana, matagumpay ang iyong pamumuhay.
Eh minsan, tinitingnan lang natin yung dulo. Ay, magiging masagana ang buhay ko. Magiging matagumpay ang buhay ko. Yay, yay, yay. Pero sinabi ng salita ng Diyos, bago mangyari yan, makinig ka muna. Bago mangyari yan, magawa mo muna yung sinasabi ko. At pangatlo, mararanasan mo yan. Minsan, lagi lang tayo nakatingin sa Gusto natin yung tanggap lang ng tanggap. Ayaw natin yung hakbangan, yung sinasabi ng Panginoon. Oh, kaya sinasabi. Kaya alam nyo, napakahalaga. Yung binubulay mo yung salita ng Diyos. Oh, hindi lang yung kinukuha mo lang, yung para bang ano sa'yo, no? Yung, ano tawag doon? Hindi laban sa'yo. Yung kinukuha mo lang yung mga pangako, pero pag yung mga bagay na gawin mo yan, anak. Ay, Lord, busy ako eh. Hindi ko yung magagawa ngayon. Hindi pwede ganon. Ang Lord, ang mundo, instant maker. Ang Diyos, process maker. Hindi siya katulad ng mundo ngayon, instant. Ang Diyos, proseso lagi. Kaya, pag proseso, maganda yung nangyayari. Hindi siya instant, mga kapatid. Lahat ng nagtagumpay sa Biblia, lahat ng mga tao na nananampalataya, dumaan sa matitinding mga pagsubok. Proseso. Pero sa dulo noon, dahil dumaan sila, hindi sila nagreklamo, hindi sila nagrebelde sa Panginoon, dinaanan nila kahit may mga problema. Lord, sige, magtitiwala ako sa iyo, Lord. Magtitiwala ako sa iyo. Aray, Lord, sige, sa iyo pa rin ako. Aray, naku. Titiwala pa rin. Aray, naku, Lord, ayoko na, uwi na ako. Tingnan nyo ang mga dulo nila. Si Abraham, tinawag ng Panginoon. Si Moses, si Joseph, naku, lalo na pag napakinggan nyo yung buhay ni Jose. Aba, pag binabasa nyo yung buhay ni Jose, naiyak kayo, natulo luha nyo. Naranasan ko yan, nung binabasa kayo, natulo yung luha ko. Kasi yung istorya ni Jose, grabe. Pero anong bandang uli? Siya ay naging gobernador. Pangalawa sa Paraon. Sabihin natin, pangalawa siya sa pinakamakapangyarihan. Una ang hari, pangalawa siya. Pero yung pinagdaanan niya, hindi maganda. Ikaw ba may pinagdadaanan di maganda? Tabi mo nga sa katabi mo. May pinagdadaanan ka bang di maganda? Di pa ako tapos, ha? Humanda ka. May gagawing maganda kasi ang Diyos sa buhay mo. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi porket pangit ang pinagdadaanan mo. Bakit naman ganito, Lord? Ang pangit naman itong nangyayari. Ako na nagtitiwala naman ako sa iyo, Lord, pero bakit ganito? Dahil problema. Alam niyo yung problema, proseso yan. Papunta ka pa rin sa tagumpay niyan. Naalala ko yung karate, istorya ng Karate Kid. Sino ba yung kaedad ko dyan? Nakita niya yung, Japanese. Nakita yung Japanese. Ang galing kumarate, ang galing makipaglaban. Sabi nung binata, gusto ko maging katulad mo, turuan mo ko. Sige, punta ka bahay. Sabi nung Japanese. Japanese ako ng konti, kaya Tagalog. Pag kasi Japanese ako, hindi maintindihan. So, tatagalogin ko. Sabi ng Japanese, punta ka bahay. Punta ka bahay. Punta siya. Pagpunta niya, nakasuot siya ng karate. Sabi Master, anong gagawin natin? Halika, punta ka doon sa aking kotse. Okay, sige, punta. Kotse. Ito ang basahan. Anong gagawin ko? Yan, ganito gawin mo. Linisin mo yung kotse ko. Left, right. Left, right. Sabi nung binata, niloloko niya ako. Gusto ko. Kasama yan sa proseso. Naglilinis ako ng kotse kasama sa proseso. Basta kasama yan. Hindi niya maintindihan. Di ngayon, talagang gusto niya matuto Gusto niya talagang magtagumpay sa mga laban sige, nagpasakop siya, gano'n. Pala mga kapatid, kasama pala talaga sa sa karate. No, mga pag-ilag.
Whoop! 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 Natuto siya noon, left and right. Opo, nagtagumpay siya sa laban. Akala natin yung mga pangit sa buhay natin, ay, hindi yan, yan. Proseso pa rin ng Panginoon niya sa atin. Merong tayong dadalhang maganda. Kaya yung pinakapangit na nangyayari sa buhay mo, sino yan? Minsan, ayoko niyan. Ay, inaayawan mo. Merong sa dulo niya nakamanghamangang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Mga kapatid. Kaya napakalaga, mga kapatid. No? Kaya nga, pag nakinig, ginawa, mararanasan. Tandaan natin, hindi natin pwedeng pag-iwalayin. Hindi pwedeng, Lord, maranasan ko yan. Lord, bless me, bless me, bless me. Hindi ka naman nakikinig. Hindi mo naman ginagawa yung salita ng Diyos. Bago sasabihin mo, bless me, bless me, bless me. Ngayon, ikaw pa galit sa Panginoon. Lord, sumisimba naman ako. Regular ako sumisimba. Hindi ako nalilate. Hindi ka nga nalilate. Ang kalagayan naman ng puso mo. Tagal naman pastor. May pupuntahan pa ako Mainip na. Kita, mapapansin yan sa katabi nyo. Basta yung katabi nyo malikot na ang paa. O saan na nakatingin. Wala na yan. Malayo na isip niyan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka yan, ha? Ayan, okay. Matatapos na tayo. Deuteronomy chapter 30, verse 15 to 6. Sabi diyan, pinibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian. Buhay o kamatayan. Kasaganahan o kahirapan. Next. Ay, wala nga pala dyan. Hindi ko na. Ang kasunod niyan, tingnan natin 16. Basahin ko. Pasensya na kayo at medyo hindi na pasama. Ayan. Ang sabi sa 16, una sa 15, makinig kayo sa araw na ito. Pinapipili ko kayo, buhay o kamatayan, kasaganahan o kahirapan. Inuutusan ko kayo ngayon. Mahalin ang Panginoon ng inyong Diyos. Mamuhay ayon sa kanyang pamamaraan. At sundin ang kanyang mga utos at tuntunin. Kung gagawin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal. Sino ang gusto mahaba buhay? Dadami. Linawin ko to, ha? Hindi dadami, anak, ha? At pagpapalain kayo ng Panginoon. Mararanasan nyo. Sabi ng Panginoon, tayo rong pumipili noon. Pag pinili mong makinig, magawa, mararanasan mo. Pag pinili mo, mga kapatid. Hindi tayo ginagawa robot ng Panginoon, mga kapatid. Nasa atin ang choice. No? Siyempre ikaw, papipiliin kita, Kuya Frank. Buhay o kamatayan? Kasaganahan o kahirapan? Diba? Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya tayo inuutos, anak, sundin mo ang payo ko kasi gusto kong sumagana ka. Gusto kong magtagumpay ka. Hindi yung, si Lord naman ayoko dyan kasi lagi ako inuutusan gagawin ko ro to, gawin ko, ayoko. Wala. Walang mangyayari. So, tandaan natin, maging positive yung tingin natin sa salita ng Diyos. Maganda ang layunin ng Panginoon. So, ano yung gusto ng Diyos matutunan natin? Ang salita ng Diyos ay manual, mga kapatid, para tayo ay magtagumpay, mga kapatid. So, paano po natin isasagawa to? Mga kapatid, talagang maglaan tayo ng oras. Dito, maging sa bahay. Basahin natin yung salita ng Diyos. Maglaan talaga tayo ng oras. Hindi natin makikita talaga Kung familiar ka sa salita ng Diyos, alam nyo, isa sa karanasan ko, kapag binasa mo ang salita ng Diyos, alam mo, pag nagtanong ka sa Panginoon, Lord, ano ba ang gusto mong gawin ko? Tatahimik ako.
tatahimik ako, maghihintay ako ng sasabihin ng Panginoon. Isa sa laging ginagamit ng Panginoon para mangusap sa akin, ipapaalala niya sa akin yung verse na dinaanan ko, binasa ko. Kaya nga, napakahalaga na tayo ay nagbabasa, mga kapatid. Nakikinig ng salita ng Diyos. No? So, mga kapatid, talagang ang Panginoon gusto tayong magtagumpay. Hindi gusto ng Panginoon na maging talunan tayo sa mga laban. Kaya nga, binigay niya ang salita ng Diyos para maging matagumpay tayo, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po. Salamat sa napakaganda na layunin mo. Kaya mo binibigay sa amin ang salita mo, Panginoon. Nais mo kaming magtagumpay sa buhay. At ito yung paraan mo para gabayan po kami sa mga pinagdadaanan namin. Panginoon, ang aking pundalangin ng J.G. Nobeleta, ang lahat ng umatin ay maging mga lovers of your word. Hearer and doers of your word, Panginoon. Upang sa gayon, O Lord, yung mga pangako mo ay magkakaroon ng totoo, magiging totoo, ma-experience talaga namin. Hindi lang namin maririnig, kundi matitikman po namin. Sabi na yung salita, taste and see that the Lord is good. Kalooban ng Diyos, matikman natin ang kabutihan ng Diyos. Kagandahang loob ng Diyos, mga kapatid. Lord, mula ngayon at sa mga susunod pang araw ng buhay ko, Panginoon, bawat araw, Panginoon, gawin kong bahagi ng aking buhay ang salita mo. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, panalangin ko rin po ang bawat isa. Ngayon, narito sila. Meron silang mga pinagdadaan ng problema, pero pinili nilang makinig na yung salita, Panginoon. I pray, Lord, maging malinaw po sa kanila ngayon ang payo mo, Panginoon. Ano yung pinapayo mo sa mga sitwasyon na pinagdadaanan nila, Panginoon. At Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na sa umagang ito, katagpuin mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Lord, inaalala ko po ang salita mo. Kayo po ang aming great provider, Panginoon. Lord, hayaan mo pong lalabas ang bawat isa na may bagong kalakasan, bagong pag-asa, Panginoon, na lalaban sa mga hamon ng buhay dahil sa salita mo, Panginoon. Lalabas sila, tangan-tanga, iingatan, isasagawa yung salita mo sa mga buhay nila, Panginoon. Lord, tinatago, biling ko po sa inyo ang isang linggong daraan muli, Lord. Panginoon, maranasan nila ang pagsama mo, ang pagtulong mo. Patuloy kang magbukas ng pintuan ng biyaya at pagpapala sa araw-araw nilang pangangailangan, Panginoon. Lord, nagdideklara ako ng pagpapala mo sa buhay nila. Dahil Lord, dinideklara ko yung awit 23, Panginoon. Sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Mga kapatid, pag si Jesus ang ginawa natin pastol,
sa bawat araw ng ating buhay, hindi tayo magkukulang, mga kapatid. Ang sabi doon sa last, sa verse 6, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo na ang bawat isa ay mamumuhay sa pananampalataya. Mamumuhay, magtitiwala sa salita mo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, nagre-release ako ng pagpapala, Panginoon. Kagalingan sa mga may karamdaman in Jesus' name. Provision sa pangangailangan, financial in Jesus' name, in Jesus' name. Panginoon, problema sa loob ng pamilya, mga relasyon, in Jesus' name, Panginoon. Lord, magkaroon ng kagaangang kapayapaan ang puso ng bawat isa. Salamat, salamat po sa iyong kamanghamangang ginawa sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Sige po, tayo po ay mag-small group at atin pong pag-usapan ang salita ng Diyos. Magpanalangin.